Hindi lamang paglalapat ng tinta sa balat ang pagtatatu, pagsasali nito ng kwento ng kasaysayan. Anumang paraan, makaluma man o bago, alaala ito ng ating kultura. Isang permanenteng bahagi ng ating buhay. Kakayanin ba nating mawala ang sining na umukit na ng mahalagang puwang sa pagkakakilanlan nating mga Pilipino? Animoy walang katapusang gulugod ang mga bundok sa Cordillera, nagpapataasan para abutin ang kalangitan. Sa kanyang katahimikan, tila may umaalingaw-ngaw na laksa-laksang kwento. Kwento ng labanan at kagitingan, pamumuhay na minsang ikinubli ng mga matatarik na bundok. So pupunta na kami sa Rubias para bisitahin yung lugar kung saan nilibing si Apo Ano. Medyo mahirap daw yung daan. Kung may isang kwentong higit na makapaglalarawan daw ng Cordillera at ang kultura na pagpapatato dito, yan ay ang kwento ni Apo Ano. Itinuturing na demigod o Diyos ng mga katutubong kangkanay. Ayon sa mga kwentong ipinasa ng mga naunang henerasyon, si Apo Ano raw ay anak ng isang tao at diwata. Si Togtogaka ang kanyang ama at ang diwatang ina ay si Kuya Pon. Itong parehong palusong at rough and rugged ang daanan. Bagamat malaki na ang pagbabago sa lugar na ito, hindi pa rin madaling puntahan ang lugar na pinaglagakan ng labi ni Apo Ano. Ako din daan. Para mapapakapit ka sa gulong. Ay, kinunan niya. Literal. Matapos ang humigit kumulang na 30 minutong maalog na biyahe, isang bangin ang kailangang bagtasin pa ibaba. Dito sa ibaba, naabutan namin si Kapitan Kamusyaw Alinso, anak ng dating nagbabantay ng kuweba. Naghahanda siya para sa isang ritual. May epekto pag hindi ka nag-alay ng yun, parang disturbo, parang tao na kinakausap mo na buhay. Yun ang bridge. Kinatay na ang manok upang ialay sa espiritu ni Apo Ano. Ito ang paraan ng aming pagpapaalam sa pagsilip sa kanyang labi.
Bagamat si Apo Ano ay anak ng diwatang si Kuya Pon, ayon sa mga kwento ng mga kangkanay, ito'y pinalaki raw ng amang si Togtogaka at asawa nito sa lupa dahil hindi ito matanggap ng inang diwata na si Kuya Pon. Pinaniniwalaang nabuhay si Apo Ano noong ika-12 siglo. Nung panahong yun, ang Cordillera daw ay tahanan ng iba't ibang tribo. Magkatunggali sa teritoryo, ang lupa sa kanila ay sumisimbolo ng buhay, kung kaya't ang bawat lawak ng espasyo nangangahulugang malawak na tanimang ikabubuhay ng komunidad. Di nakapagtatakang kilalang mga katutubo sa Cordillera bilang magigiting na mandirigma, handang protektahan ang kanilang mga teritoryo. Isa-isa. Yung anong gusto ninyo, kunin nyo. Ano? Matapos maluto ang pinikpikang manok, ang bawat tao sa grupo ay kinakailangang makibahagi sa pagkain ng alay kay Apo Ano. Anumang sobra, kailangang simutin. Tanda ng pabibigay respeto sa inihandang alay sa sinasambang ninuno. Apoy mga bigas na pinagkatasan nung iniinom na tapos. At pwede siyang kainin, no? Kapitan. Kainin yan. Ito daw yung kinakain ng mga bata dito. Isa pa yan. So, tikman natin. Ubusin natin ito kasi walang may Mas makatas. Mas malasa. Nagdala siguro ng renta. Lako yung adi. Naton adi ay Di man malinaw ang kwento kung bakit nawala ang labi ni Apo Ano noong 1920s na pinagpasahan ng iba't ibang may-ari, ang klaro lang daw ay tila sunod-sunod ang kalamidad na kanilang nararanasan. Pero nung nawala siya, lumindol, bumaba na yan. 1999 ang maibalik ng National Museum ang labi ni Apo Ano sa natubling Benguet. Mula noon, kapansin-pansin na raw ang pagbabago sa kanilang buhay. May kunting nagbago yung buhay ng taga rito. Ganun po. So yung pong paniniwala ninyo para nung ibinalik siya medyo bumaang po? Nawala yung masyadong kalamidad, wala yung slide kasi noon laging nag-slide dito. Yung mga lupa. Mag-iba-iba yung daanan ng tubig. Si Apo Ano ang pinaniniwala ang kauna-unang katutubong lider na namamified sa Benguet. Ang kanyang balat dumikit na sa kanyang mga buto. Nababalot ang kanyang katawan sa mga tattoo, mula ulo hanggang paa, mula harapan hanggang likuran. Ang bawat linya, marka at ukit sa katawan ni Apo Ano ay sumisimbolo raw sa pwesto nito sa komunidad. Sa kanyang pamamahala, natigil ang labanan ng magkakatunggaling tribo. Ang mga markang makikita sa kanyang balat ay markang para sa mga kauri niya lamang. Ganun pa man, isang mahalagang ritual pa rin daw ang pagpapatato o pagbabatek. Pero tila nanganganib na daw na mabura ang ritual na ito. Nawawala na raw ang kahalagahan ng tradisyon ng pambabato sa pag-usbong ng modernong pamumuhay. Mula Bontoc, sinundan namin ang isang kwentong ito.
Nandito tayo ngayon sa Mangapi. Ito yung turning point na tinatawag nila, papaakyat ng Buskalan. So, it will take us 30 minutes to go up to that village. At kung ikay may kabagal-bagal maglakad, maaaring lumagpas ito ng 30 minutes at umabot ka ng 1 oras. So, dito yung daan papunta sa Buskalan. Sa bayan ng Tinglayan sa Kalinga, may isang apo din ang tila sinasamba at binibigyan ng mataas na respeto. Kailangan mo ding sadyain ang gilid ng mga bangin papunta sa kanyang kinalalagyan. Kung makikita niyo yung village na yun, nasa ridge ng bundok na yan. Yan ang Buskalan, ang mga bahay sa village. Panhik-panahog sa mga terasang libu-libong taon na ang nakararaan mula ukiti ng ating mga ninuno. Sa Buskalan, maririnig mo ang manipis na alingaw-ngaw ng pagbaon ng tinik sa balat ng nais mabasbasan ng ritual ni Wang Ud. Ang babaeng marahil, kahuli-hulihan na sa kanyang henerasyon. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.